iba. Ang kabiguan ay dumarating sa ating buhay. Kung ako'y naroon at nagdurusa, ang aking gagawin ay tawagan ko siya, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palaging naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Kahit pilitin ko, puso ko'y maging matibay. Ang kabiguan ay dumarating sa aking buhay. Kung ako'y naroon na at nagdurusa, ang aking gagawin ay tawagan ko siya, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palaging naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, siya'y palaging naroon at karamay, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan at mga kapatid, muli isang mapagpalang umaga sa inyong lahat sa pangalan po ng ating Panginoon. Sa awiting ito na inyo pong napapakinggan ay muli pong sumasa inyo ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Ngayon po ay araw ng Huwebes. Salamat po sa Diyos sa panibagong umaga na ipinagkaloob po sa atin upang patuloy po na madama ang pag-ibig ng Panginoon sa ating buhay sa kabila ng kung anumang mga sitwasyon ang ating mga kinakaharap. Pagsubok man o pagpapala, ang Diyos ay nananatiling mabuti at tapat sa ating pong mga buhay. At kayo po ay nakikinig sa himpilan ng New Gen FM 100.7 at tayo po ay napapakinggan dito po sa Bayan ng Bulan at sa buong probinsya ng Sorsogon. At sa pamagitan po ng ating Facebook page, UPC Bulan Church, tayo po ay napapanood sa ating Facebook Live. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church Bulan, na bumabati po sa inyo at nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating pong programa na kung saan ang salita ng Diyos ay patuloy po nating maibahagi sa ating mga kababayan sa kapakinabangang espiritual ng ating pong mga kaluluwa. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at manatili pong bukas ang ating mga puso at ang ating mga kaisipan
At ang Panginoon ay patuloy po na magkaroon ng pangungusap at kapahayagan sa ating pong mga buhay. Purihin ang Diyos mga kapatid at pagbati sa lahat ng ating mga kababayan dito po sa Bayan ng Bulan sa 63 na barangay na sakop ng Bulan. Pagpalain po kayo ng Panginoon at maging ang ating mga kapatiran sa UPC congregation. Meron tayong 3 congregation na pinangangasiwaan dito po sa Bayan ng Bulan. Ang ating congregation dyan sa UPC Magsaysay Bulan. Good morning mga kapatid, pagpalain po kayo ng Panginoon. Magpatuloy lamang po tayo sa ating paglilingkod at ang Diyos ay nangakong hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan. Ganon din po mga kapatid ang ating congregation dyan sa UPC Santa Remedios Bulan. Pagpalain po kayo ng Panginoon mga kapatid. Patuloy po na maghari ang kapayapaan ng Panginoon sa ating mga isipan, sa ating mga puso. At patuloy po ang ating paglilingkod na ito po ay para sa kapakanan ng ating mga kaluluwa. Ganon din ang ating congregation dito po sa Iquirino Bulan, UPC. Pagpalain po kayo ng Panginoon mga kapatid. At isang magandang balita mga kapatid, victory report na kung saan last Tuesday ay meron pong 4 na bagong nagpabautismo sa pangalan ng ating Panginoon sa United Pentecostal Church. Diyan po sa ating panambahan sa Magsaysay. Amen. So meron pong 4 na nagpabautismo sa pangalan ng ating Panginoon. To God be all the glory sa katagumpayan po na yan na ipinagkaloob ng ating Panginoon. And we are looking forward mga kapatid that more souls will be baptized in the name of Jesus Christ sa mga darating pa pong araw dahil patuloy po ang pagliligtas ng ating Panginoon. At welcome to the Kingdom of God sa 4 po na bagong baptized sa pangalan ng ating Panginoon. At inaanyayahan ko rin po kayo sa ating mga schedule ng pagsamba sa Panginoon na isinasagawa ng United Pentecostal Church Bulan. Depende po kung saan kayo malapit sa mga lugar na ating babanggitin at sa inyong available na araw. Meron tayong pagsamba na Sabado at araw din po ng Linggo. Araw ng Sabado, alas 6:30 ng umaga, dyan po tayo sa UPC Magsaysay Bulan. At dito naman po sa UPC Iquirino Bulan, Sabado din po, alas 8 ng umaga. At pagdating naman po ng Linggo, ang ating pagsamba dyan po sa UPC Santa Remedios Bulan, alas 7 ng umaga, araw ng Linggo. So yan po yung 3 batch na pwede nyo pong pagpilian na daluhan. Depende po sa inyong available na oras at araw. Dahil may mga kababayan tayo na okupado sa trabaho ang kanilang linggo, meron tayong gawain na Sabado. Merong 2 gawain na Sabado mga kapatid. At pag Linggo meron din po. So para po yan sa ating mga kababayan na maaring occupied yung kanilang araw pag Sunday. May mga kababayan tayo na may trabaho na Linggo. So meron tayong pagsamba na Sabado. Nung dumalaw po kami dyan sa UPC Hong Kong, sa New Life Fellowship UPC Hong Kong, ang pagsamba po dyan ay araw-araw mula Miyerkules hanggang Linggo. Dahil iba-iba po ang day off ng mga kapatiran, mga nagtatrabaho dyan sa Hong Kong. Kaya ang pagsamba nila dyan ay from Wednesday to Sunday. So kahit anong araw naman po, hindi lang naman Linggo pwedeng maramdaman ang presensya ng Panginoon. At tayo rito sa Bulan, meron tayong pagsambang Sabado, meron tayong pagsamba na Linggo, at meron din tayong prayer meeting pag Miyerkules. At araw-araw ay may mga schedule for Bible study. Purihin ang Panginoon.
Nais ko pong batiin ng maligayang kaarawan. Happy birthday si Nanay Alice Giucado dyan po sa Barangay San Juan Daan. At ang inyong buong family, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At yung Bible study dyan mamaya sa inyong lugar ay i-bless po kayo ng ating Panginoon. At patuloy po tayo mga kapatid sa ating programa. Salamat kina Brother Limuel and Brother Jerry Boy. Kahapon ay sila ang temporarily nag-take over ng ating radio program sa kadahilanan na nasa biyahe po kami kahapon ganitong oras. So nakikinig po kami sa kanila habang kami ay nasa sasakyan. Salamat kay Brother Limuel and Brother Jerry Boy. So yung ating mga kapatid na under training na manggagawa sa ubasan ng ating Panginoon. Good morning kay Brother Reuben Gordola. Ayan, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Isa sa masigasig nating kapatiran dyan po sa Santa Remedios. Batiin ko rin si Brother Nestor and Sister Tess Gokoyo dyan po sa Santa Remedios. Pagpalain po kayo dyan ng Panginoon. Sumainyo ang biyaya ng Diyos at pagpapala, kagalingan. Ayan. Pagpalain ng Panginoon ang inyong spiritual na paglilingkod. Sister Ara Gloriani watching from Magsaysay. Brother John Viray, Sister Yuli Albao, Brother Rigor Hipolye, and Sister Cheryl and family, good morning. Sister Cheret Guevara Ritonel, thank you for watching. Sister Arlene Padilla, good morning. Remedios Vicente, good morning po. Sister Helen Ditera, Brother Honorato Gallardo Jr., aking gagawin ay tawagan ko sa si Jesus kung kailan siya. Patuloy tayo mga kapatid. Sister Yuli Albao from General Trias, Cavite, good morning. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At maging si Bernardo Matilde Leda Sidugen, amen, pagpalain po kayo ng ating Panginoon mula sa Tagudin Church under Pastor Sunny Corpus. I-bless po kayo ng ating Panginoon. Hindi ko alam kung anong probinsya po ito. Tagudin Church. Thank you for watching. Mr. Marlene Golyoso, good morning. Mr. Nancy Dangla, Mr. Jonah, kung di ako nagkakamali, ito po ay from UPC Japan. Good morning po sa inyo. At maging si Brother Joe Lorenzo Acosta, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Thank you for inviting your friends to watch our Facebook Live. Si Brother Michael Regidor, good morning. Ang ating technician dyan po sa radio station na nag-a-assist po sa atin habang tayo ay nagpo-program. Good morning, Brother Box. Pagpalain ka ng Panginoon. Mr. Evelyn Balisa Punsalan, good morning. Mr. Cristita Bugayong, good morning. Brother Ray Galo Sr., Brother Daniel Marahay, good morning. Pagpalain kayo ng Panginoon. Mr. Marilyn Wagas Ayok, Mr. Eileen Zabala, Brother Felipe Escresa, si Claro Aldi Pagasartonga watching from General Trias, Cavite, UPC. Mr. Ben Sasi, ayan, good morning dyan po sa Rizal. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Salamat sa lahat-lahat sa panalangin at pagpalain kayo lahat ng ating Panginoon. Mr. Mirna watching from Kuwait. Mr. Dolor Quezon, good morning. Mr. Laura Gumban and Guwan family dyan po sa lugar ng Lahong. Si Brother Jofil Agos sa Phil Agos Lichon dyan po sa Erosing.
Natutuwa po tayo at itong ating kapatid ay nagpapatuloy. Ito po ay personal kong na witness, mga kapatid, ng Word of God nung siya po ay first time kong ma-meet dyan sa Erusin at hanggang ngayon ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. I-bless ng Diyos ang inyong family. Ayan, miss na namin kayo. Pwede kayong dumalaw paminsan-minsan sa UPC Bulan. So, dyan na po sila uma-attend sa UPC Erusin. Ayan, pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Arlinda Peruelo, pagpalain kayo ng Panginoon. Brother Ferdinand Iscandor Mendez. Ayan, and also watching Sister Jane Ioy and Sister Ruth. Good morning. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Inday Budyong Mansinubao, good morning. Pagpalain kayo ng Panginoon. Si Ma'am Ann Bueson, good morning. Sister Annie Ringor, thank you for watching. Sister Cheryl, good morning po. Brother Joven de los Reyes Dazo, ayan, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Si Mimi Lucky, ayan, pagpalain ka ng Panginoon. Si Brother Michael Magbutay, good morning. Si Mimi Lucky, ayan, good morning. Sister Melody Herrero and family, kumusta sa inyong mga anak? At si Barry June, pagalingin ng Panginoon yung mga banta ng karamdaman at magpatuloy po kayo buong family sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sister Lita Sultan, si Mama Eden Nabua, good morning. Pastora Sheila May Piñaranda Ibanez ng UPC Sabah, Malaysia. Ayan, meron kami schedule dyan to visit Malaysia sa darating na March. Ayan. Hindi ko lang alam kung malapit sa inyo ang aming pupuntahan. Okay. Good morning. Mr. Miguel Amira from Italy. Good morning po. Praise the Lord. Maging ang aking may bahay, si Pastora Maricar at si Daddy Badomanting Santos watching from Manila. Ayan, nasa hospital sila ngayon. Pagpalain kayo ng Panginoon. And we are praying na ang Panginoon ay patuloy na kumilos kay Badomanting Santos sa nalalapit na operasyon sa mata. So by this time, mga kapatid, tayo po ay dadako na sa Word of God. Amen. Pasensya na po kung may mga hindi ako nabanggit na pangalan na watching right now dahil limited naman po yung ating time. At saka depende po sa nakikita ko sa monitor kasi minsan may mga nakasubaybay na hindi naman nag-a-appear sa ating screen. Ang aking kaibigan, si District Presbyter ng UPC Masbate, Pastor Melchor Ubak. Ayan. Sir, good morning. Salamat sa time. Amen, na mapanood ang programang ito. Pagpalain kayo dyan ng Panginoon sa UPC Batuan, Masbate, Masbate City. Okay? Pagpalain kayo dyan ng Panginoon at ang inyong buong family and the whole congregation. So mayroon akong schedule dyan na mag-preach sa sectional conference, section 1, sa lugar po ng Masbate City. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At si Bale Joseph Madrona, our AMD President ng UPC Bulan, pagpalain kayo ng Panginoon. So by this time, mga kapatid, tayo po ay manalangin bago tayo dumako sa Word of God. Mag-pray po tayo, mga kapatid. Panginoong Jesus, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito sa dakilang pribilehiyo na ipinagkaloob mo po sa amin upang minsan pa aming maipaglingkod ang iyong banal na salita sa amin pong mga taga-subaybay. Saan man po sila naroroon ngayon, maaaring nasa kanilang mga tahanan, nasa paglalakbay o ang iba'y nasa trabaho. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng bukas ang puso at isipan habang nakasubaybay sa programang ito ngayong umaga. Magligtas ka na marami naming mga kababayan
kagaya nung mga newly baptized, Panginoon, last Tuesday. Nawa ay marami pa po ang tutugon sa panawagan patungkol sa kaligtasan. Lalo na sa mga panahon ngayon, ang mundo ay pasama na po ng pasama. Kung kaya't mas kailangan po naming marinig ang pangangaral ng iyong salita upang ang mga mananampalataya ay maging matatag, matibay, at ang mga hindi pa nakakakilala sa iyo ay patuloy na makarinig ng panawagan patungo sa kaligtasan. Panginoon, dalangin po namin ang aming mga kapatid na may mga pinagdadaan ng karamdaman. Dalangin namin si Sister Norma Guyal na ayon sa doktor dahil sa cancer ay puputulin ang kanyang kamay. Panginoon, dalangin po namin ang iyong mapaghimalang pagkilos sa kanyang buhay at patuloy mong lingapin ang aming kapatid. Huwag mo pong hayaan na manlamig ang kanyang pananalig at pananampalataya sa iyo. Na sa gitna ng mga kapagsubukan ng buhay, ay lalo po kaming kumapit sa iyong mga pangako at sa iyong mga salita. Panginoon, pagalingin mo po Sister Norma Guyal at patuloy mong i-provide ang mga pangangailangan habang sila ay nasa loob ng hospital. Ganon din, Panginoon, aking binan, si Brother Manting Santos, na nasa hospital din ngayon for check-up para sa magiging schedule for operation sa kanyang mata. Dalangin namin, Panginoon, ang iyong divine intervention, ang iyong pagkilos, Panginoon, na ikaw ang Diyos na hindi magpapabaya sa kanyang kalusugan, sa kanyang kalagayan, Panginoon, na ma-restore yung malinaw na paningin after ng operation. In the name of Jesus Christ, we declare it in Jesus' name. Cover them with your precious blood and with the power of your anointing, Panginoon. Ang panalangin ito ay maging kasangkapan mo upang ikaw ay kikilos sa kanilang mga buhay. At higit sa lahat, nawa ay marami pa po ang tumugon sa panawagan ng kaligtasan. Sa bawat pangangaral na isinasagawa po namin sa programang ito, sa Facebook Live at sa radyo, nawa ay patuloy pong dumami pa ang mga taong magbukas ng puso at magpasyang maglingkod sa iyo habang hindi pa huli ang lahat. Pagpalain mo rin ang aming mga Bible studies sa araw-araw at maging ang aming mga outreach dyan po sa area ng Biton, Magallanes, maging sa area ng Calpi. Ang gawain po dyan, headed by Brother Lemuel, at ang gawain din po sa na binubuksan namin sa Coastal Barangay ng Aguinaldo, headed by Brother Aljon and the team of evangelism. Pagpalain mo, Panginoon, na marami pa ang ma-establish na church ng UPC at marami pang mga ma-produce na mga manggagawa na patuloy na magiging katuwang sa pagpapalaganap ng iyong ebanghelyo. Salamat po, Panginoon. I-bless mo rin lahat ng mga UPC churches from different province and cities na patuloy po ang aming mga kamanggagawa na nagsisipag sa paghayo at paglilingkod sa iyo. Pagpalain mo, Panginoon, lahat ng mga viewers online and listeners on air ngayong umaga ay iyo pong pagpalain. Salamat po, Diyos. Purihin ka, and even our radio station management sa pangunguna ni Sir Edwin Hernale, na ang istasyong ito ay nagiging partner po ng church upang palaganapin ang ebanghelyo ng kaligtasan. I-bless mo, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. To God be the glory. Sa iyong papurit pagsamba. Pagpalain mo rin ang kaarawan ngayon ni Nanay Alice Giocado. Sa kanyang pagdiriwang, nawa ang kagalakan sa puso ay patuloy mong ipagkaloob at i-bless mo ang kanyang kalusugan at ang kanyang family. In the name of Jesus Christ, we pray. Thank you, Lord. Amen and amen. Sa Kanya lang ako aasa. Si Jesus, kung kailan sa palagi. Patuloy tayo, mga kapatid, sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa.
At sa pagkakataong ito ay dadako na po tayo sa salita po ng ating Panginoon. Praise God. Batid po natin na kahit mga mananampalataya na ay may mga pinagdadaanan pa rin sa buhay sa mundong ito. At hindi po tayo exempted, mga mananampalataya, sa anumang mga troubles and problem sa mundong ito. Kagaya ng sinasabi ng Panginoon that in this world we shall have tribulation. In this world we shall have troubles, mga kapatid, pagsubok, mga problema. Hangga't tayo ay nasa mundong ito, anuman ang mga kaganapan dito ay affected po ang mga mananampalataya. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay hindi po talaga dito sa sanlibutan, spiritually speaking. Our citizenship is in heaven. At mula doon ay hinihintay naman natin ang pagbabalik ng Panginoon, ang kanyang pangakong muling pagparito. Kaya sa mga mananampalataya ni Kristo, ang mundong ito ay hindi ito ang ating permanenteng tahanan. Tayo ay mga manlalakbay lamang sa mundong ito. So it is natural when you are in travel, mga kapatid, na makaranas ng discomfort. Kung ikaw ay bumabiyahe, iba ang pakiramdam kung ikaw ay nasa biyahe kumpara nung ikaw ay nasa bahay. Hindi tayo dapat maghanap ng comfort na kagaya sa bahay, sa loob ng bahay natin, kapag tayo ay nasa paglalakbay, mga kapatid. Dahil natural, kapag ikaw ay nasa travel, mayroong discomfort, mayroong mga hindi maiiwasan ng mga sitwasyon, mga kapatid, sa daan. Ganon po ang sitwasyon ng mga naglilingkod sa Panginoon. We are just passing through. Tayo ay mga naglalakbay lamang sa mundong ito. Kaya sabi ng Panginoon, wag nating ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Sapagkat ang sino mang umiibig sa sanlibutan ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. So we cannot love the world and the Lord at the same time. Although we are in this world, the Lord reminding us that we are not of this world. So, hinihintay natin ang pangako ng Panginoon, the blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior. Now, sa mga mananampalataya na kay Kristo, may mga suffering tayo na pwedeng maranasan. For example, may mga kapatid tayo na nagkakaroon ng mga karamdaman. Hindi tayo exempted sa mga karamdaman kahit Kristiyano na tayo. Kasi nasa sanlibutan pa po tayo, wala pa tayo sa langit. Doon sa kalangitan, wala ng karamdaman, wala ng hinagpis, wala ng pagluha, wala ng pagtitiis doon. But since na tayo po ay naandito pa sa sanlibutan, kahit mananampalataya na tayo ni Kristo, ay mayroon tayong mga kapighatian na maaring maranasan. At may purpose din ang Panginoon to test our commitment na sa panahon na tayo ay may mga ligligan na pinagdadaanan, ay lalabas diyan ang tunay na quality ng ating puso patungkol sa Panginoon. So all things work together for good according to Romans 8:28. So kahit itong mga kapighatian na nararanasan natin and discomfort in life while we are serving the Lord, may purpose po ito, mga kapatid. At kapag naintindihan natin ang layunin ng Diyos sa bawat sitwasyong pinapahintulot niyang mangyari sa ating buhay, hindi natin ipagdadamdam sa Panginoon kahit ang mga discomfort ng buhay na ito ay magagawa pa rin nating ipagpasalamat sa Panginoon. Layamang alam natin na ang Diyos ay hindi lamang siya Diyos ng pagpapala. Siya rin ay Diyos sa panahon ng pagsubok. Siya rin ang Diyos sa panahon ng kawalan. Mga kapatid, if God is the God of the day, He is also the God in the night, mga kapatid. Siya ang Diyos ng
araw at siya rin ang Diyos sa gabi. Ibig sabihin, siya ang Diyos sa panahon ng pagpapala, siya rin dapat ang Diyos sa panahon na tayo ay may mga pangangailangan. Hindi dapat nagbabago ang ating pagtingin sa Panginoon dahil lamang sa iba't ibang sitwasyon. Sa pabago-bagong sitwasyon ng buhay, may Diyos tayo na hindi nagbabago. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Ang Diyos na nagmamahal sa iyo sa panahon ng iyong kalusugan, siya pa rin ang Diyos na nagmamahal sa iyo sa panahon ng iyong karamdaman. Ang Diyos na nagmamahal sa iyo sa panahon ng pagpapala, siya pa rin ang Diyos na nagmamahal sa iyo sa panahon ng mga kawalan. Hindi siya nagbabago. Sa kabila ng pabago-bagong sitwasyon ng ating buhay, ang mabuting balita ay meron tayong Diyos na walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo na hindi siya nagbabago, hindi siya kumukupas, hindi siya nagmamaliw. He is the same yesterday, today, and forever. Kaya mga kapatid, patuloy nating ipaglingkod sa Panginoon ang anumang sitwasyon ng buhay natin. Let us always recognize the Lordship of our Lord Jesus Christ sa ating buhay. Hindi lamang sa panahon na tayo ay sagana, kundi maging sa panahon na tayo ay nasa kawalan. Doon nga natin maipapakita yung tunay na quality ng ating paglilingkod sa Diyos sa panahon na ikaw ay tinitest. Kailangan maging proven and tested. Alam nyo, may mga Kristiyano na nagbabago ang tono ng pananalita kapag may mga problema, kahirapan. Mga kapatid, ibig sabihin, nire-reveal nila yung low quality ng kanilang spiritual na buhay. Pero si Job, mga kapatid, kung titingnan natin sa Biblia, siya po ay ginagawa nating reference hanggang ngayon sa panahon ng mga pagtitiis. Sabi po dito sa Santiago 5, praise God, ganito po ang paalaala ng Biblia. James chapter 5 verse 7, mangagtiis nga kayo mga kapatid hanggang sa pagparito ng Panginoon. Narito inaasahan ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na may pagtitiis hanggang sa tanggapin ang ulang maaga at huli. Di ba yung mga magsasaka, simbolo sila ng pagtitiis pero may pag-asa. Wala pong magsasaka na nagtitiis na wala ng inaasahan doon sa kanyang sinasaka. Kaya natin nakikita ang pagtitiis ng mga nagsasaka sapagkat may pag-asa sila na sa dulo ng kanilang pagtitiis ay may aanihin sila. Dapat daw ganun ang ating motivation sa paglilingkod sa Panginoon. Na hindi lahat puro pagtitiis, mayroong panahon ng harvest, mga kapatid. Mayroong harvest time na tinatawag. Kaya kung may kapighatian sa pagtatanim, mayroon namang kagalakan sa pag-aani. Kaya ang sabi ng Biblia, magtiis tayo hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Verse 8, magtiis din naman kayo, pagtibayin ninyo ang inyong mga puso, sapagkat ang pagparito ng Panginoon ay malapit na. Huwag kayong mag-upasalaan, mga kapatid, laban sa isa't isa, upang kayo'y huwag mahatulan. Narito ang hukom ay nakatayo sa harapan ng mga pinto. Kunan ninyong halimbawa ng pagbabata at ng pagtitiis, mga kapatid, ang mga propeta na nagsisipagsalita sa pangalan ng Panginoon. Kunan daw natin ang example. Ibig sabihin, tingnan natin as an example on how to face different situation in life. Mga problemang kinaharap, gawin nating reference yung mga propeta.
yung mga unang naglingkod sa Panginoon, mga kapatid, paano nila hinarap ang mga sitwasyon sa kanilang buhay? Mga kapatid, wala silang technology sa kanilang panahon, wala silang mga modern na kagamitan in terms of communication, mga kapatid, at sa kanilang pagharap sa mga problema. Wala pa silang mga kung ano-ano pang mga advanced technology na mayroon tayo ngayon. Ang tanging mayroon sila ay ang pagtatapat nila sa Diyos hanggang kamatayan. Kaya sabi po ni Apostol Santiago, kunan ninyong halimbawa ng pagbabata, ng pagtitiis, mga kapatid, ang mga propeta na nagsalita sa pangalan ng Panginoon. Mga kapatid, narito, tinatawag nating mapalad ang nangagtitiis. Inyong nabalitaan ang pagtitiis ni Job. Inyong nakita ang pinapangyari ng Panginoon. Kung gaano ang lubos na pagkahabag at pagkamaawain ng Panginoon. Praise the Lord. So si Job, mga kapatid, kung nabasa na natin yung kasaysayan ni Job, alam nyo, wala namang idea si Job during his time na yung kanyang pinagdadaanan ay magiging reference na mga next generation na naglilingkod sa Panginoon. Sa panahon na si Job ay sinusubok, wala siyang idea na yung kanyang way of serving the Lord, yung kanyang faithfulness to God, ay magiging reference ng mga susunod na generation. Until now, napakalayo na ng henerasyon natin sa henerasyon ni Job. Pero bakit ang karanasan ni Job ay nagsisilbing reference ng ating mga paglilingkod sa Panginoon? So ito po ang punto na nais kong ipakita sa ating mga kapatiran. The way you serve the Lord today will be a reference of the next generation kung paano nila harapin ang kanila ring mga pagsubok, mga kapatid. Kasi si Job, wala namang idea si Job na isang araw babanggitin ng maraming Kristiyano yung kanyang pinagdaanan at gagawing reference upang magpakalakas at magpakatibay. Walang ganung, hindi sinabi ng Panginoon, Job, gandahan mo ang paglilingkod mo sa akin, ngayong may pagsubok ka dahil isang araw, isusulat ko ang iyong kasaysayan at babasahin ka lagi ng mga Kristiyano. Walang ganong idea si Job, mga kapatid. Alam nyo, kung buhay ngayon si Job, naniniwala ako na punong-puno ng kagalakan ang kanyang puso, na yung hindi niya sukat akalain na matinding hirap na halos pati asawa niya ay itakwil na siya. Naubos ang kanyang mga kayamanan, ari-arian, pati mga anak, at nagkaroon pa siya ng matinding karamdaman, bukol mula ulo hanggang talampakan. At yung mga kaibigan niya ay dumadalaw sa kanya upang siya pa ay sumbatan. Mga kapatid, na wala nang natira kay Job. Ngunit ang nanatili lang ay ang kanyang katapatan sa Panginoon. That's why he was willing to suffer, mga kapatid, kahit anuman ang mangyari. Dahil ang natira kay Job ay ang pinaka-importante, yung kanyang pananampalataya at katapatan sa Panginoon. Yung asawa niya, mga kapatid, wala nang kaamor-amor sa kanya dahil sa kanyang kalagayan. Yung anak niya, nawala sa kanya lahat. Yung mga kaibigan niya, kalaban niya na rin, sinusumbatan na siya. Yung mga anak niya, namatay lahat. Yung mga ari-arian niya, nawala lahat. Ano ang natira kay Job? Pananampalataya at katapatan sa Panginoon. Kaya ikaw na mananampalataya, compare your situation to Job.
Amen. Kasi minsan nagrereklamo na tayo sa maliit lang na sitwasyon. Ngayon, kung ikukumpara mo ang pinagdadaanan mo sa pinagdaanan ni Job, namatay lahat ang anak, naubos lahat ng kanyang hanap buhay, pati asawa niya, wala na ring malasakit sa kanya, inuutusan pa siyang isumpa na ang Diyos. Pati mga kaibigan niya na pwede sanang mag-encourage sa kanya, pumupunta sa kanya para siya pa ay sumbatan at hindi man encouragement ang daladala. Ngayon, kung ang nararanasan mo ay para bang lumagpas na sa pinagdaanan ni Job, abay siguro pwede ka nang magreklamo sa Diyos. Pero hanggat hindi pa humihigit sa karanasan ni Job ang iyong pinagdadaanan, kapatid, I tell you, just be faithful to God. Kopyahin mo, gayahin mo. Total tayo mga Pilipino, gaya-gaya naman tayo. Gumaya na tayo sa ikabubuti natin. Gayahin natin ang katapatan ni Job, mga kapatid. Gayahin na natin ang kanyang paninindigan. Gayahin na natin ang dedikasyon ni Job na kahit hanggang kamatayan ay hindi niya itatakwil ang Panginoon sa kanyang buhay. So si Job, mga kapatid, hanggang ngayon, binabanggit siya sa mga preaching, binabanggit siya sa mga encouragement message, binabanggit siya ng lahat ng mga taong nagnanais na magpalakas sa pananampalataya. Pero sa panahon ba ni Job, may idea siya na yung kanyang karanasan ay magiging bukang bibig ng mga Kristiyanong may pagtitiis? Wala siyang idea sa panahon na yun. Kaya ikaw na Kristiyano ngayon, may nag-o-observe sa iyong paglilingkod. Ayusin natin ang ating commitment, ayusin natin ang ating faithfulness, obedience, dedication sa Panginoon, dahil hindi natin alam, baka balang araw, ang iyong mga anak, apo, ay gagawin nilang reference ang iyong paglilingkod sa Panginoon. Nasasabihin nila balang araw, naalala namin ang aming lola, ang aming lolo, kung paano naglingkod ng tapat sa Diyos. At ikaw yun ngayon, kasalukuyan. Dahil ang generation ay nagpapalit-palit po yan, mga kapatid. Ngunit ang Diyos natin ay Diyos ng lahat ng henerasyon. Hindi siya nagbabago kahapon, ngayon, at magpakailanman. Amen. Kaya, sabi po ni Santiago, Apostol Santiago, dito po sa James chapter 5 verse 14, may sakit baga ang sino man sa inyo? Sa 13, nagbabata baga ang sino man sa inyo? Siya'y manalangin. Ayan, mga Kristiyano ngayon na nakikinig, ikaw ay may mga nararanasang pagbabata, ibig sabihin, may mga pasanin kang mahihirap sa buhay na ito. Ano daw ang dapat mong gawin? Manalangin, hindi magreklamo, hindi mag-post sa Facebook, magparinig sa mga kamag-anak at sa mga taong, kumbaga, disappointed ka sa kanilang pakikitungo sa iyo. Huwag, mga kapatid. Ikaw ay may pagbabata, manalangin ka. Dahil sa panahon ng mga kapighatian, walang ibang pwedeng makakatulong sa atin ang higit sa lahat, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi tulong ng tao ang hanapin mo, tulong ng Diyos. Kasi kapag ang hanapin mo una ay tulong ng tao, sasama lang ang loob mo. Paano pag tinanggihan ka? Pero kapag tulong ng Diyos ang unahin mo, wala pang tumatawag sa Diyos na pinapahiya ng Diyos. Wala pang nagtiwala sa Diyos na pinabayaan ng Panginoon. It's a promise from the Lord Himself that He will be with us even unto the end of the world. He will be with us and He will never forsake us. He will never leave us nor forsake us. Pangako yan ng Panginoon. Alam nyo, sa mundong ito, in reality, kahit ang pinakamalapit mong kaibigan,
maaari kang iwan yan kapag nasa panahon na ng kapighatian. Kailangan anticipated mo yan. Na kahit ang asawa mo, pwede kang iwan. Kahit ang anak mo, pwede kang iwan. Kahit ang pinaka-close friend mo, pwede kang iwanan. Pero never kang iiwan ng ating Panginoon. Kaya dapat ganun ang ating mindset, mga kapatid. Dahil kapag sa tao ka nagtiwala, isang araw luhaan ka. Pero kapag sa Diyos ka nagtiwala, maaring luhaan ka pa ngayon. Pero sa dulo ng iyong pagtitiwala sa Diyos, mayroong katagumpayan, mayroong kagalakan. Kaya ikaw na nagbabata ng mga kapighatian, manalangin sa Panginoon. Sunod, natutuwa ang sinuman, awitin niya ang mga pagpupuri. Ayan. Ikaw na nagbabata, sa halip na magreklamo, lumuhod ka, manalangin ka sa Diyos. Ikaw naman na natutuwa, maaaring pinagpala ka, umawit ka ng papuri, regardless kung sintonado ka man o hindi. Alam nyo, yan ang kagandahan sa Diyos. Compare sa world of entertainment. Sa entertainment world, kapag sintonado ka, wala kang karapatan sa microphone na umawit. Ganyan sa entertainment ng mundo. Pero sa Diyos, kahit ikaw na ang pinakasintonado, kung nais mong awitan ng papuri ang Panginoon, ay tatanggapin ng Diyos ang iyong papuring awit. As long as na yan ay expression ng iyong pagpupuri at pagpapasalamat sa Panginoon. Sasabi dyan, yung nagbabata, manalangin. At yung natutuwa, maaaring pinagpala, ay awitin niya ang mga pagpupuri. Kaya sa church, meron tayong mga awitan. Kung pinagpala ka, sumabay ka ng buong puso sa pag-awit bilang ekspresyon ng pagpapasalamat sa Panginoon. Sunod, may sakit baga ang sinuman sa inyo? Yan, doon naman sa mga may sakit. Ipatawag niya ang mga matanda sa iglesia, mga elders, at ipanalangin nila siya. Ayun, kaya meron tayong mga prayer request para sa mga dapat ipanalangin sa Panginoon. Praise the Lord. Yung mga may sakit, ipanalangin. Dahil ang Diyos, wala pong imposible sa Kanya. Tuloy, at ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa Kanya, magliligtas sa may sakit, at ibabangon siya ng Panginoon. At kung nagkasala siya ay ipatatawad sa Kanya. Mangagpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo'y magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Ayan. Alam nyo, kapag ikaw ay tunay na Kristiyano, ang nasa isip mo sa panahon ng mga problema, mga laban ng buhay, prayer is the best weapon to fight a good fight of faith. Kaya manalangin sa Panginoon. Tumawag sa Diyos. Minsan may mga tao na sa panahon ng problema kung sino-sino na ang mga tinawagan at nung tinanggihan siya ng lahat ng kanyang tinawagan, saka tumawag sa Diyos. Eh sana hindi ka na nasaktan. Kung sa una pa lang, ang tatawagin mo na ay ang Diyos. Mga kapatid. Dahil kapag ang Diyos ang nakarinig ng iyong daing, may gagawin siya kung sumasampalataya ka. Ang mga tao, mga kapatid, kapag hindi hinipo ng Diyos, pilit na pilit din ang pagtulong ng tao kahit kamag-anak mo kapag hindi yan hinipo ng Diyos. Kaya nga di ba mayroong mga may sakit, ang sama ng loob sa mga kamag-anak, ang sama ng loob sa mga kapamilya. Bakit? May sakit siya pero hindi siya tinutulungan. Kasi nga yung tulong ng tao, limitado yan. Kapag hindi yan hinipo ng Diyos, kahit meron niyang pangtulong, hindi ka niyan tutulungan, titiisin ka niyan, regardless kung kamag-anak ka niya. Ganon ang realidad.
Lalo na kung hindi ayos ang relationship nyo at ikaw ay may sakit, kaya magpakabait naman tayo. Para kung sa panahon na ikaw ay may emergency kailangan, ang maalala ng mga kapitbahay mo sa iyo ay ang kabaitan mo at hindi ang kasungitan. Kasi mga kapatid, nakakalungkot naman kung, di ba, pag may namamatay, sasabihin ng mga kapitbahay, buti nga namatay na yan dahil masama ugali niyan. Maganda na panghihinayangan ka pag ikaw ay nawala. Dahil ikaw ay mabuting tao, matulungin, hindi ka marites. Kapatid, hindi ka masama ang pag-uugali. Ang mga tao, pag nawala ka, panghihinayangan ka. Mararamdaman nila yung kawalan kapag ikaw ay nawala, kapag maayos ang iyong pakitungo. Kaya mga kapatid, utos ng Panginoon, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Amen. Kaya bilang mga mananampalataya, sa Diyos tayo unang magtiwala. Dahil kapag sa Panginoon tayo unang tumatawag, sabi ni David, my help comes from the Lord, which made heaven and earth. Ang aking saklolo ay nagmumula sa Panginoon, na may likha ng langit at lupa. Kapag sa Diyos tayo unang tumawag sa panahon ng kapighatian, ang Diyos ay kikilos at gagamit siya ng mga tamang tao upang tayo ay tugunin sa ating panalangin. Pero kapag sa tao tayo unang lumapit at hindi pa yan hinihipo ng Diyos, ihanda mo ang puso mo sa sakit ng kalooban. You will be disappointed and frustrated. Dahil lalo na kung alam mong may kakayahan na tulungan ka at tinanggihan ka, sasamaan loob mo. Madadagdagan pa ang kapighatian mo. Pero kung sa Diyos tayo unang tumatawag sa panahon ng mga kapighatian, andyan na agad ang kapayapaan ng Diyos bago pa dumating ang saklolo ng Panginoon. Ang unang mararamdaman mo ay ang comfort na nanggagaling sa ating pong Panginoon. Kaya mga kapatid, learn to trust in the Lord. Put your confidence in God, not in man. Hindi sa tao. Dahil ang tao nababago ang pananaw, pero ang Diyos kailanman hindi. So yan po ang words of encouragement sa bawat isa atin ngayong umaga, mga kapatid. So, ang panalangin, the effectual, sabi dito mga kapatid, fervent prayer of a righteous man availeth much. Ang maningas na panalangin ng taong matuwid ay malaki ang nagagawa. Kaya, instead of complaining in times of testing, let us learn to trust the Lord. Amen. At sundin natin ang kanyang kalooban, nakatitiyak po tayo na sa dulo ng ating mga laban, may tagumpay po tayo dahil kasama natin ang presensya ng ating Panginoon. God bless everyone, mga kapatid. Patuloy kayong magpakatatag, anumang sitwasyon ng buhay. Nariyan ang Panginoon. Let's fight a good fight of faith. Pray until something happen. Sa tao tayo magtiwala, o sa Diyos rather, tayo magtiwala. At hindi sa tao. Sabi ni Jeremiah, sumpain ang tao na sa tao nagtitiwala. At mapalad ang tao na sa Diyos umaasa. He is our blessed hope, the Lord Jesus Christ. Regardless kung anumang hirap ang iyong pinagdadaanan, physical problem, mental problem, emotional problem, financial problem, regardless kung ano man yan, Jesus is the answer. And if Jesus is the answer, tawagan natin siya. Siyang ating saklolo. Manalangin tayo, mga kapatid. Huwag sa kamag-anak ang pag-asa. Huwag sa tao. Sa Diyos ang dapat pag-asa natin. Salamat mga kapatid. Pagpalain kayo ng Panginoon. Tayo po ay manalangin sa ating pagtatapos. Sa Kanya
Praise the Lord, Panginoon, maraming salamat po sa iyong kabutihan. Thank you for the words of encouragement na sa panahon ng iba't ibang sitwasyon ng aming buhay, sa iyo kami dapat tumawag, manalangin at magpakatibay sa pananampalataya. Panginoon, dalangin po namin ang aming mga kababayan na sumasabay sa programang ito ngayong umaga. Tugunin mo po ang kanilang mga pangailangan, yung mga may karamdamang taglay, pagkalooban mo po ng kagalingan. Mga nasa ospital ngayon, pagkalooban mo ng kagalingan, Panginoon. Teach them to put their trust in you. Manalangin at magtiwala sa iyo. Dahil ang kakayahan ng tao ay may hangganan, ngunit ang kapangyarihan mo, Panginoon, ay walang hanggan. Salamat po, O Diyos. Pagpalain mo lahat ng sumubaybay ngayon at magkaroon sila ng personal testimony na ang iyong pangako ay tunay at tapat, na ang sino mang nagtitiwala sa iyo ay hindi mo pababayaan. Maraming salamat, Panginoon, sa mga mananampalatayang nakikinig ngayon. Palakasin mo ang kanilang pananalig sa iyo at patuloy na ayusin namin ang aming pagharap sa mga pagsubok. Kagaya ni Job, na naging pagpapala sa Panginoon ang paraan ng pagharap ni Job sa kanyang mga pagsubok. To the point na hanggang ngayon ay aming bukang bibig ang karanasan ni Job to encourage our brethren na may pinagdadaanan sa buhay. Maraming salamat po. Luwalhatiin ang iyong dakilang pangalan. Ito po ang aming samot dalangin. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. Mga kapatid, bago po tayo magtapos, inanyahan po namin kayo sa ating mga pagsamba sa Panginoon. Araw ng Sabado, dyan po ang ating pagsamba sa UPC Santa Remedio o UPC Magsaysay, alas 6:30 ng umaga, araw ng Sabado. At dito naman po sa UPC Iquirino Bulan, araw ng Sabado, alas 8 ng umaga. At pag-araw ng Linggo, dyan po tayo sa UPC Santa Remedios Bulan, alas 7 ng umaga. Sa mga kapatiran, mag-invite po tayo ng maraming bisita upang may bahagi natin si Kristo sa buhay ng marami nating mga kababayan. Pagpalain kayo ng Panginoon at muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Ander Rosare ng United Pentecostal Church Bulan. Sa mga viewers po natin, pakishare na lang po ng ating episode ngayong umaga upang marami pa po ang ma-encourage at mapagpala. At lagi nating tandaan na tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa.